Alright guys, so magandang araw guys. Ako nga pala si Glenn and welcome back to my channel. Mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa channel ko, pakiclick nyo po yung subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. Today's video guys, so let's do the unboxing dung binili kong mga perfume guys. So actually yung mga perfume na binili ko ngayon, ano lang siya, mga decant for perfumes lang siya. Now, mga 2 ml at saka may isa yata na 1.5 ml. So here it is guys. So ayan na. So buksan lang muna natin. And then isa kong papakita sa inyo. I actually bought 7 na decant perfumes. So ito guys, yan na. Okay. So ito. Yan. So I have mga 7 to. This is 7 in total. Wala siyang freebies, no? Kaya okay, isa-isa kong papakita guys. So, I have yung sa Byredo perfumes na Gypsy Water. Also have yung sa Versace Pour Homme. And I also have yung sa Allure Home Sport by Chanel. I also have yung Creed Adventus. And then, yung sa Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. And then the other one is the Replica by Maison Margiela. Okay guys, so actually binili ko tong mga decant perfume na to sa Perfect Day. Okay, try ko lang munang amuyin guys, no? So actually guys, medyo naaamoy naman siya ng konti, no? Kaya lang mahirap mag-describe ng perfume guys kasi, no? Especially kung hindi mo talaga ini-spray, tas kung hindi mo talaga maamoy yung dry down niya, and then mahirap i-describe yung performance kapag hindi mo pa siya talaga ginagamit, and then kung gaano siya tumatagal, especially sa damit guys. So ang gagawin ko is itatry ko sila isa-isa, and then di-describe ko na lang sa inyo guys kung ano yung na-experience ko during nung time na in-spray ko sila. So, I think this will be, so 7 to. So, I hope na tatry ko sila within 7 days. So, isang perfume per day. And then, mag-video ko para ma-share ko sa inyo guys kung ano yung scent niya, and then kung ano yung naaalala ko every time na naamoy ko siya. Okay, for today guys, no, ang gagamitin ko muna is itong Baccarat Rouge 540. So, itong Baccarat Rouge 540 guys, ito yata yung perfume na hindi ko alam kung bibili ako ng mga full bottle niya, no? Kasi number 1, napakamahal ng full bottle ng Baccarat Rouge 540. And then check ko kung sakto ba siya sa akin, no? Sa taste ko. Kasi may mga pabango hindi na very expensive o yung mga luxury perfume guys, but once in-spray mo naman, hindi mo din naman nagugustuhan. So try ko muna siya isa-isa, and then bibigyan ko siya ng verdict kung ipapurchase ko yung full bottle niya. Let's start muna dito sa Baccarat Rouge 540. So ang notes niya guys is oriental floral notes. Ang top notes niya is jasmine, saffron. Ang middle notes niya is amberwood, ambergris. Ang base notes naman niya is fierce cedar. So, this is a unisex fragrance, guys. So, ang perfumer niya is si Francis Kurkdjian. And then, ang description sa kanya is woody amber, warm, spicy, fresh, spicy, rich animal, fresh pine. So, let's try. Gamitin ko muna siya. And then, yung regarding sa performance ng lahat, magkakaroon ako ng review na idudugtong ko dito sa video na to. So, first, try muna natin. Oh. Actually, itong amoy na to guys, panlalaki siya para sa akin. Sabi nila this is very sweet, no? But for me, this is very smoky. Parang pag inaamoy mo siya, parang you're into the woods, no?
That's why sabi nga nila woody, medyo woody din yung amoy niya. For me guys, panlalaki tong amoy niya. And hindi ko naamoy yung sweetness, but hindi ko naamoy yung sweet sa kanya guys. For me, this is very woody. Yun ang amoy na naaamoy ko sa kanya. Alright guys. So, gamitin ko naman ngayon yung sa may replica by Maison Margiela. So yan. Kasi ito yung bottle niya guys. Spray ko. It's almost the same nung sa Baccarat Rouge 540. It smells woody and it's also parang very smoky. Ganon din ang amoy niya guys. Okay, so ang sabi dito is ang notes of firewood and grilled chestnuts. So, the enveloping sensation of a fireplace in the midst of a winter morning. So, yun. Yeah, may pagka-smoky yung amoy niya. Ito na yung, yan. Smoky na woody. That's how I describe this, guys. Okay. Alright, guys. So, this time naman, ang gagamitin ko is itong sa may Le Labo Santal 33. So, yan. Ano ko na siya. So, try itong spray. Okay. Sa opening niya guys, no, medyo smoky siya and pang-matured ang amoy niya guys. So wait ko lang mag-dry down guys, no, and then magkakaroon naman ako ng separate video guys regarding sa lahat ng mga decant na nabili ko. Then reviewin ko din sila kasi iba yung amoy nito pag nag-dry down. Alright guys, so today ang gagamitin ko naman is yung Byredo Gypsy Water. Okay. So ito yung sample niya. Ayan. So try natin. Sa skin ko muna guys. Smells fresh, no? Kaya lang parang may hint ng alcohol. I don't know if this EDT, ano. But this Eau de Parfum. Anyway, this is just a sample. And, okay. I would say na pambabae itong pabangong to, guys. Kasi may pagka parang floral siya, eh. Amoy siyang na fresh na pabango na masasabi ko parang bagay na bagay sa climate natin, no? Pwede siya sa malamig na lugar. And yeah, napaka-light nung amoy niya. That's what I can say guys. But although this Eau de Parfum, hindi ko alam ba't yung sample is parang Eau de Toilette kasi may hint of alcohol. Alright guys, so today naman ang gagamitin ko is yung Creed Adventus. Then ang sabi dito, ang top note niya is lemon, so ang heart note is jasmine. At ang dry down niya is musk. So, try muna natin, ha. Ay. Oh, so fresh. Ang fresh ng amoy niya. Yeah. It's like may pagka citrusy siya, no? Sa opening niya, may pagka citrusy. Ganun pala.
We'll see yung kanyang dry down, guys, no? Maggawa na lang ako ng separate na video, yung sa pinaka-final. Ano ko na lang sabihin yung pinaka-dry down niya. Alright, guys, so today naman, gamitin natin yung Versace Pour Homme. So this one. Ito yung sample niya, guys. Ito. So this is an eau de toilette, no? So try natin. So ang sabi dito is ang kanyang top note is bergamot, neroli, citron of diamante, and bitter orange leaves. No? So siguro expected natin, guys, very fresh, no? Yung kanyang opening. Then yung body niya o yung heart notes niya is geranium, clary sage, blue hyacinth, and cedarwood. And yung kanyang dry out o yung dry down niya is oud wood, mineral amber, tonka beans, and musk. So definitely yung kanyang magiging dry wood, guys, is powdery or musky. So let's try. Yeah. It's a very fresh opening, no? Very fresh, may pagka-lemony yung amoy niya. And it's like parang soap, no? Pagka-soap yung dating niya. Then I guess yung dry down niya, guys, no? Sabihin ko na lang sa inyo kasi ang dry down, guys, umaabot minsan ng 30 minutes, 1 hour, ganun bago mo makita yung talagang dry down niya. No, yun ang kaibahan, guys, pag nagtitest ka talaga ng mga perfume. Hindi siya pwedeng pagka-spray mo is yun yung talagang magiging amoy niya, no? But of course, this is an EDT and hindi siya talaga sobrang tumatagal. So, expect natin yun kasi this is an eau de toilette. So, yung concentration niya talagang medyo mababa. Alright, so today naman, guys, gagamitin ko yung Alum Homme Sport by Chanel. So, this is an EDT, guys. Yan. So, walang nakalagay na tawag dito kung ano yung top notes niya So, try muna natin siya, guys. It smells, ano siya. May konting hint ng alcohol, yes. And amoy fresh din yung amoy niya, no? Na napaka-mild lang. Discuss ko na lang to, guys, dun sa pinaka-final review ko, no? So far kasi tinatry ko lang siya. Yung dry down niya, dun ko na lang din siya i-discuss.